Good morning! Magandang umaga sa lahat. Ayan. Parang kulang sa sigla ang ating pagbati. Good morning! Good morning! Ayan! Woo! Happy Father's Day! Of course! Yes! Palapakan natin ang mga human fathers natin, of course. Pero syempre meron tayong Heavenly Father na siyang hindi nagpapabaya talaga sa atin. Eh? Yung mga human fathers may fail, pero yung ating Heavenly Father will never fail us. Kaya nga po ang paglapit natin sa ating dakilang Ama ang mas mahalaga. No? Bagamat kailangan i-recognize din natin, i-honor din natin ang mga tatay natin na nagtsatsaga, nagsisika para sa ating pamilya. Pero wag nating kalilimutan ay yung ating Diyos Ama na siyang nagbibigay sa atin lahat ng ating pangangailangan. Kaya sabihin nga natin, Lord, sabihin nga, Lord, yeah, Happy Father's Day po. Yun, di ba? Paggising ko kanina umaga, yun ang sinabi ko, Lord, nung pag-pray ko, Father's Day. Dahil siyempre, yung aking father mismo ay wala na, pero si Papa Rupi ay binati ko rin. Okay? Pero sa PM lang, ano? Pero salamat sa Diyos dahil meron tayong isang ama na talagang dumadakila sa lahat ng mga ama. Okay? At yung pong recognition natin sa mga human fathers, mahalaga din. Bakit? Kasi na-establish natin ang relationship natin sa kanila. Okay? Tuwan-tuwa po ako dahil marami tayong mga, sabi nga ni Jello kanina, chikiting. Dahil kahapon po, nagsimula na ang ating weekly vacation Bible School. So, hindi po siya daily, weekly. Every Saturday po, meron tayong vacation Bible School para sa mga bata na 4 years old hanggang 12. Okay? So, yung 4 to 6, may isang teacher sila. 7 to 9, may another teacher sila. At yung 10 to 12, ay may teacher sila. At yung huling Sunday ng ng buwang ito, ipagdiriwang natin yung kanilang graduation. Okay? Kasi parang school yan eh. Okay? Weekly Vacation Bible School. So sa last Sunday of this month, ay magkakaroon tayo ng graduation. I-recognize natin ang mga batang ito na nagtiyaga for 3 weeks na umattend ng Bible School natin. At pagkatapos ay magkakaroon tayo ng isang paghahanda para sa kanila. So mga anak, baka pwede pa kayong mag-invite ng mga kaibigan nyo. Okay? Na mga a-attend. Pwede pa ba yun, Jason? Kaya, ayan, no? May pahintulot ni Teacher Jason, ano? Invite pa kayo para sa Saturday. Magsama pa kayo ng ibang mga bata, ano? Na 4 to 12 years old. Okay? Tapos, sa last Sunday of the month, yung huling linggo ng buwan na to, ha? Invite nyo rin pati yung mga parents ninyo para ma-witness nila yung inyong graduation, ha? Okay ba yan? Sino ba to? Si Mark o si Mike? Nalilito ako sa kambal, eh, no? Okay ba yun, Raven? Okay? So again, ano, sana yung mga, si Nanay Jenaline, ha? Invite mo, ha? Ayan. Anak po ni Jenaline yan, yung umaattend sa ating Pangarap Bible Study, pero seldom na umaattend dito sa Sunday service. Pero nakikinig naman din po sila. At gusto rin natin batiin yung mga ibang nakikinig sa atin ngayon. Ayan, yung mami ni, ano nga ba pangalan mo, anak? Cherise, oo. Nanunood ngayon si mami, oh. Nandito siya sa ating online. Si Mami Jenaline. At of course, si Kuya Bien at saka si Ate Annabel sa Laguna, si Ate Sinta sa New York, si Ate Iya na nandito lang sa syudad pero nagpapagaling pa rin, si Ate Tessie sa Pangarap at saka si Tess Galvez sa Quezon City at si Jerry. Medyo yung apo ay kailangan alagaan, ano? Nandyan siya, okay? So, salamat din po sa bawat isang nandito muli at muli natin i-welcome si Jepoy. Yan. 2 weeks ago, kasama natin si Jepoy
Salamat, Brad. Si Jepoy ay nasa, pa ito sa Pampanga nakatira yan. Kaya, syempre, hindi siya accessible dito sa atin. Pero, pag may panahon siya, pigsisikapan niyan dumalaw dito. And, of course, yung mag-iina. Yan. Ngayon lang uli natin sila nakita. Palakpakan nga po natin itong mga kapatid natin ito. Yan. Welcome, welcome. No? Na-miss namin kayo. Yan. Si Ryzen, si Ashra, at si Rosalie. Okay? Salamat sa Panginoon at si Ate Peng. Naku, muntik na nating ma-miss out. Ayan, si Peng, tagapangarap. Ayan, kasama nila Je. Okay, welcome po, Ate Peng. From time to time, pagka nagpupunta ako sa pangarap para mag-conduct ng Bible study, andun din si Peng sa Bible study. Okay? Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Bakasyon na no? Kaya sarap mag-ano, no? Kaya lang, kahit bakasyon na, marami pang kabisihang pinag-aakabalahan Dahil kahapon, Friday, Saturday, nako, busy kami dahil foundation day ng aming school. Yet, the Lord gave us another year to celebrate, no? Doon sa goodness niya sa school na yon na akin pong pinagkakaturuan. No? 14 years na po ako nagtuturo sa Bible school na yon, sa seminary na yon. At 19 years pa lang sila. So, after 5 years, nakuha na agad nila ako para magturo. Kaya salamat sa Panginoon dahil ang daming estudyante, ang daming mga anong tawag doon, alumni ang bumisita at dumalaw at talagang we had so much fun and celebration. Bakasyon na kasi kaya hindi na naman uli kami magkikita-kita. Next sem na, sa August na kami magkikita. To God be the glory, to God be the glory. So ngayon po, tayo po ay makikinig muli ng salita ng Diyos. Okay? Alam niyo po, sana ay magpiprepare ako ng isang Father's Day message. Pero sabi ko halos lahat naman ng ating messages ay galing sa ating Diyos Ama at kailangan lang nating mapakinggan ang mensahe ng ating Ama. Para sa ganon, ito ang magbigay gabay sa atin pong pamumuhay dito sa mundong ito. Kaya inimpress sa akin na ituloy na lang yung ating message. Ituloy yung ating pinag-aaralan ng mga nakaraang linggo. At ito ay continuation. Actually, no, kaya ay isa pang dahilan kung bakit ayokong bitinin ito. Kasi ito'y continuation ng nakaraan nating pag-aaral. Okay? Kaya nga gusto kong subaybayan natin yung ating pong topic dito ngayon sa Luke 18, verses 35 to 43. So, hilingan ko po ang lahat na tumayo at babasahin po natin ang mga talatang ito. Ayan. Luke 18, verse 35 to verse 43. As Jesus approached Jericho, a blind man was sitting by the roadside begging. When he heard the crowd going by, he asked what was happening. And they told him, Jesus of Nazareth is passing by. He called out, Jesus, Son of David, have mercy on me. And those who led the way rebuked him and told him to be quiet. But he shouted all the more, Son of David, have mercy on me. Okay. Balik ko lang po yung Son of David, have mercy on me. And Jesus stopped and ordered the man to be brought to him. When he came near, Jesus asked him, what do you want me to do for you? Lord, I want to see. He replied. And Jesus said to him, receive your sight. Your faith has healed you. And immediately, he received his sight and followed Jesus, praising God. And when all the people saw it, they also praised God. Manalangin po tayo.
O dakilang Ama, Ikaw na tunay na kumakalinga sa amin. Salamat po, Panginoon, sa panibagong linggo na binigay mo sa amin upang kami makadalo ng gawa ng bahan sa iyo, ng pakikinig ng kita, ng paglilingkod at pagkakaloob. Kulang ang mga salita o ang mga gawain namin para ipakita namin kung gaano ka namin kamahal, Panginoon. Pero ikaw po ang lubusang nagpakita kung gaano mo kami kamahal. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Tunay nga po, O Diyos, na hindi namin kayang suklian ang pagmamahal mo sa amin. Ikaw po ang takilang Ama na nagmahal sa amin mula pa noon hanggang ngayon. Sa kabila, Panginoon, na meron po kami mga sablay, may mga kapalpakan kami. Yet, Lord, nandyan ka lagi. Willing kaming tanggapin, Panginoon, anuman ang aming kalagayan. Salamat po, O Diyos. Salamat po. Salamat po. Kaya naman sa pagkakataong ito, Panginoon, minsan pa nais po naming makarinig ng mga aral mo, ng mga pagtutuwid mo, at maging madama namin ang iyong pagmamahal muli sa amin. Kaya, Panginoon, pangunahan mo po ang bawat sa amin ng iyong banal na Espiritu. Sa akin na magtuturo at sa bawat isa na makikinig sa aming lahat na matututo mula sa iyong mga salita. At katulad ng sinabi mo, Panginoon, sa iyong mga salita, pagpapalain mo ang mga taong hindi lang nakikinig, kundi sumusunod sa iyong kalooban. Kaya, Panginoon, pagkatapos po namin mapakinggan ang mensahe mo ngayong araw na to, tulungan mo po kami. Dahil inaamin po namin mahina kami, pero tulungan mo kami sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu na magawa po namin ang kalooban mo. May isa katuparan namin kung ano ang mensahe na gusto mong ipaabot sa amin. Salamat po, O Diyos, dahil laging available ang mensahe mo para sa bawat isa sa amin. Kaya nandito kami ngayon para pakinggan ito at ipamuhay. Sa iyo po, Panginoon, ang lahat ng pagsamba, papuri, parangal at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas at Panginoon ng buhay namin. Amen. 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 Mari na po tayo makaupo. Yan. At yung ating mga Sunday schoolers, yan. Doon po sila sa garahe nila Kuya Gail at Ate Ching. At kasi nga po, kung titingnan po natin, maliit na po yung kwarto eh. Pero pagkatapos po ng bubong natin baka i-project natin palakihin yung kwarto sa kabila. Para magkasya yung mga anak natin doon. Maliit na po yung kwarto natin kung tutuusin. Sa dami ng mga bata. Pero salamat sa Panginoon sa kanyang kadakilaan. At pag-sustain na rin sa atin pong iglesia na ipinagkatiwala niya sa atin. Okay? Kung papansin niyo po, nung nakaraang linggo, ewan ko lang kung natatandaan niyo pa, saang gospel natin kinuha yung ating message last Sunday? Matthew, Mark, Luke, or John? Mark. Yan. John. Sabi ni John, sabi ni Henry, John lang yan, sa Mark. Yes, sa Mark natin kinuha. Okay? Sa Mark natin kinuha yon. At ang huling talata, ang unang bungad doon sa talatang binasa natin last week, yung pinag-aralan natin, si James and John ay may request kay Jesus. Diba? Na pagdating niya sa kanyang kaluwalhatian, sa kanyang glory, maupo sila sa kanan at kaliwa. Kaya, diba? Pero,
Nung lumapit sila, ang unang sabi nila, Lord, okay, we want you to give whatever we ask from you. Yan. Parang tayo Lord, bigay mo sa akin to ha. Yan. Lord, kailangan ko to kaya bigay mo sa akin ha. Yan. Ganyan tayo no. Maka-request no. Maka-request lang no. So, yun ang lapit nila no. Yun ang bungad nila. Lord, we want you to give us something that whatever we ask from you, whatever we ask from you. Okay? Pero ganun pa man, parang may selfish motive. And I believe, alam ni Jesus, no? Yung hihingi nila. Kasi all-knowing naman si Jesus Ganun pa man, hindi niya kinorek o nirebuke itong mga alagad niyang ito at sabihin, mali naman motibo niyo sa hihingin niyo sa akin Hindi niya ginanon, hindi niya nirebuke. Ang sinagot niya sa Mark chapter 10, okay, we want you to do for us whatever we ask. Ang sinagot niya, what do you want me to do for you? Galing, Galing ng ating Panginoon talaga, Bagamat alam niya yun, kung ano intention nila, motive nila. Pero, ipinakita pa rin ng Panginoon yung kanyang pakikinig sa kanyang mga alagad. What do you want me to do for you? Ano ang gusto niyo na gawin ko para sa inyo? He asked. Now, napansin niyo ba, doon sa binasa nating passage kanina, okay? Sa Mark chapter 10, yung kasunod nitong passage na to, na hindi natin pinag-aralan kasi ngayon natin pag-aralan, may parallel passage siya sa Luke. At yung parallel passage niya sa Luke, ay yun yung binasa natin kanina. Okay? Sa verse 18, chapter 18 pala. So sa Mark chapter 51, karugtong nung pinag-aralan natin last week, pero hindi ko dito kinuha yung passage, kundi kinuha ko mula sa parallel passage sa Luke chapter 18, verse 40 to 41, Jesus stopped and ordered the man to be brought to him. Okay? Si Matthew, in-identify kung sino tong blind man na to. Sino sa palagay niyo yung blind man na yon sa Matthew? Si Matthew, identified niya Si Bartimaeus. Yan. Kay Mark, dalawa na bulag ang lumapit kay Jesus. Nakiusap, no? Kay Luke, blind man lang ang sinabi. Okay? Pero wala pong contradiction doon. Si blind man kay Luke, pinangalanan lang ni Matthew ng Bartimaeus. At yung dalawang bulag, ay maaaring isa doon si Bartimaeus at may kasama pa siyang isang bulag. Okay? So, alam niyo po, mayroon kasing iba, pinipilit nila sabihin, may discrepancy sa Bible. Pwede naman po i-reconcile yan. Okay? So, para hindi po maging malaking issue. So, si Luke, binanggit lang niya, blind man. At, nung sumisigaw yung blind man, sabi ni Jesus, order the man to be brought to me. And when he came near, Jesus asked him, what do you want me to do for you? Okay? Kaya kung makikita po natin, sa sa Mark 10, verse 35 o 36, what do you want me to do for you? Tapos yung naging lesson natin, last Sunday. Tapos, yung kwento ngayon kay Bartimaeus, o sa blind man na inilapit kay Jesus. Una, dalawang alagad niya ang lumapit sa kanya. This time, inilapit nila yung blind man kasi nga, syempre, hindi makakita. Hindi alam kung nasan si Jesus. Pero papansinin nyo, isa lang ni Jesus, what do you want me to do for you? Okay? Sa amin pong mga nag-aaral ng Bible, talagang titingnan namin yung mga ganyang passage. Kasi, ang tawag po natin dyan, inclusio. What do you want me to do for you? Mark chapter 10, verse 36. Then, Mark chapter 10, verse 51, what do you want me to do for you? Sa gitna noon, kumbaga sa nabanggit ko na dati rito, no? Parang tinapay yan. Buds. Okay? Itong dalawa, tinapay. Yung nasa gitna, yun yung palaman. Nandun yung lesson at nandoon yung application. Okay? Kaya nga, maging keen tayo sa pagbabasa natin ng Biblia dahil marami po tayo nakikitang ganitong inclusio. Nagsimula,
what do you want me to do for you? Nagtapos, what do you want me to do for you? Kaya kung papansinin po natin, kung binanggit ito sa Mark chapter 10, verse 36, at pagdating sa Mark chapter 51, chapter 10, verse 51, binanggit ulit. Although ang kinuha natin passage is yung Luke 18, verse 41, para passage po kasi ng Mark yun, okay? May mapapansin po tayo dyan, yung gitna. At ano yung pinag-aralan natin nung nakaraan? Patungkol sa lesson natin dun sa Mark 10, verse 36. It's all about servanthood. Yung isang pagiging alagad or sabihin natin lingkod ng ating Panginoon. Last Sunday, yun ang pinag-aralan natin, di ba? Ipinakita ng ating Panginoon kung paano ang magandang paglilingkod sa Kanya. So nagbigay siya ng mga principled attributes on servanthood. Okay? Yun ang pinag-aralan natin last time. Pero pagpasok ni Bartimaeus, pagpasok nitong blind man, okay? So parang sinasabi niya, di ba? Ang principle noon na pinag-aralan natin last week ay yung mga worldly leaders. Yung mga worldly leaders, meron silang mga favorite lines. Okay? Anong favorite line nila? Gawin mo para sa akin yung gusto kong ipagawa sa inyo. Yan, di ba? At may mga longing sila to be famous. Okay? Yun na pag-aralan natin last. Pero, in contrast, ang ating Panginoong Jesus, hindi ganun ang favorite line. Ang favorite line ng ating Panginoong Jesus o ng isang servant leader, what me to do for you? Okay? At ang longing natin is to do the will of the Father. Kung man ang kalooban niya, yun ang gagawin natin. So, meron pong lesson, okay, on servanthood. Itong dalawang passages na to, na hinati natin sa gitna. Pag nagtuturo po ako sa seminary, hindi ko na po hinahati sa gitna ito, no? Okay, parang sinasabi ko lang agad, Mark chapter 10, what do you want me to do for you? Mark chapter 10, dulo, what do you want me to do for you? Ano lesson doon? Tatanungin ko yung mga estudyante ko. Alam niyo po kasi karamihan, doon sa Matthew, si Bartimaeus, nung tinawag ni Jesus, iniwan daw ang kanyang balabal at pumunta kay Jesus. Karamihan ng preachers na narinig ko, nandun sa balabal ang emphasis ng preaching. Iniwan. Kaya nga kung tayo lalapit kay Jesus, iwan natin ang lahat. Okay lang naman yon. Okay? Pero na-miss natin kung ano yung mensahe talaga, yung palaman na sinasabi dito. So, what do you want me to do for you? What do you want me to do for you? Ano yung pinakamensahe sa gitna nun? It's all about servanthood na in-exemplify ng ating Panginoon. Ipinakita niya kung paano maging isang lingkod. Una, yung old attributes of servant. At itong mapag-aaralan natin ngayon is the practical application of servanthood. Okay? Doon una, itinuro lang sa atin ng Panginoon. Itinuro sa atin ng Panginoon ano ang attribute ng isang worldly leader. Ano ang attribute ng isang servant leader. Okay? Ano ang attribute ng isang superior leader as far as the world is concerned. Pero sa atin, ano ang attribute ng isang servant leader? Nagturo lang siya tungkol doon. Okay? So, lesson lang yon. Pero pagdating ng sumunod na passage, si Bartimaeus o yung blind man, ipinakita ni Jesus isang lingkod. Okay? May practical application siya kung paano maging isang ang nakita kong pagkaka-link nitong dalawang ito. Itong sinasabi na ng Mark chapter 10 at parallel passage sa Luke 18. So, ang nakita ko pong pinaka-topic na maganda nating matunan mula sa mga passage na to is that we must serve as Jesus. Kung paano naglingkod ng Panginoon, ganun din tayo dapat maglingkod. Kasi no question about the servanthood of our Lord Jesus Christ.
Nakita natin kung paano naglingkod ang ating Panginoon. Ibinigay niya mismo ang kanyang buhay para tayo ay mabuhay. Magkaroon ng buhay na walang hanggan. Okay? Pinakita niya yon. No question about that. Pero tayo, bilang mga servants of Christ, how must we serve as Jesus serves? Kaya nga ang ano ko doon, ang tanong natin na sasagutin ngayong umagang ito, how can we serve as Jesus served? Kung ako po tatanungin, ito po ay pwedeng maging mensahe para sa mga tatay. Mas gandang mensahe ito sa mga tatay. Yan. O sa magiging tatay. Di ba? Si Jepoy, pagdating ng araw, magiging tatay na yan. Kaya may lesson ka na. Jepoy, paano ako maglilingkod sa aking pamilya? Okay? Or, sa mga mukhang tatay, pwede na rin. Sa Word of Life, yun ang bati kanina. Okay? Word of Life. Sa Christian community, kay Pastor Dindo, bati Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay, magiging tatay, mukhang tatay, at yung mga nagtatatay-tatayan. Pero ito, nakita ko po, magandang mensahe ito sa mga tatay. How can we serve our families? Or, maging sa opisina, o sa school perhaps, o sa ating pamilya, sa ating community, and even in our church. How can we serve as Jesus served? Paano ba tayo maglilingkod? Okay? At mula dun sa tinuro ng ating Panginoon last Sunday, right? Na hindi tayo dapat maging style superior leader, kundi dapat ang style natin servant leader. This time, yung practical application, ipinakita ni Jesus sa kanila. Okay? Nung papasok sila ng Jericho, sa pamagitan ng blind man o yung tinatawag nating si Bartimaeus. So titingnan po natin yung setting. Okay? Sabi po sa Luke 18, nabinasa natin kanina itong passage na to, Luke 18 verse 35 to 37. As Jesus approached Jericho, a blind man was sitting by the roadside begging. Okay? Siguro hindi natin alam kung paano ba pumunta si Bartimaeus doon. Okay? Pero alam niyo po kasi meron po kaming estudyante ngayon sa school, sa seminary na bulag po, dalawa sila, isang lalaki at isang babae. Pareho talaga silang bulag, talagang may cane. Kahapon nag-park ako. Doon sa basement, parking ng school namin. Paakyat na ako sa hagdan, napansin ko yung bulag naming estudyante, pababa siya. Pero gumaganon siya, Naku, sabi ko, Rex, sandali. Tapos sabi niya, ay, sir, sabi ko, bababa ka ba, Rex? Puro kotse lang nga nandoon Kaya, iniisip ko, baka naligaw siya. Kasi, bakit naman siya pupunta sa garahe? Hindi naman siya nagmamaneo, hindi naman siya makakakita, Sabi ko, Rex, pababa ka ba talaga? Ay, sir, hindi pa, akyat po ako. Teka, wag ka munang hakbang para isa. Kasi sabi niya, hindi ko nga humakapa yung yung hagdan Tapos sabi, hindi, mali, teka, antayin mo ako dyan. Umakyat ako, tapos inalayan ko siya, paakyat. So talagang bulag, talagang hindi sila makakita. At itong sitwasyon nitong si Bartimaeus, talagang bulag siya at umuupo siya sa roadside begging. Yun ang talagang sabihin natin, pagkakakitaan niya para siya ay may makain. And when he heard the crowd going by, he asked what was happening. Bakit parang ang dami-daming tao? Ano meron? Ano nangyari? Habang naririnig niya yung mga tao. And they told him, Jesus of Nazareth is passing by. Okay? So imagine niyo, alam niyo po, kasi nagbabasa tayo ng Bible, mas ma-appreciate natin kung parang nandun tayo at ini-imagine natin kung ano nangyayari. Si Jesus padaan na doon sa Jericho. And after that, Jerusalem na yon. Okay?
Kaya ito na yung beginning of the last week ng Jesus' life. Simula na ito. Okay? At he is now heading towards Jerusalem. Crucifixion na yon. At alam ni Jesus yon. At according to Bible scholars, this is the last miracle that Jesus performed during His life on earth. After this, puro mga teachings na raw. Okay? So, hindi ko pa masyadong nare-review yun kung ganun nga mangyayari. Pero sa mga susunod na mga lessons natin, mapapansin natin yon. Okay? Kung talagang ito na ba ang last miracle daw. Okay? So, papasok na siya ng Jericho at pagkatapos, ito na ngayon. Nagkakagulo mga tao at nakita nila na si Jesus ay padating. Naramdaman ni Bartimaeus yun. Ano nangyayari? Si Jesus of Nazareth is passing by. Okay? So, bagamat siya ay bulag, okay? Merong ibang mga tao na spiritually blind. Siguro, narinig nyo na yung message natin tungkol doon, di ba? May mga bulag, may mga nagbubulag-bulagan. At saka merong tatlong klaseng bulag, di ba? Physically blind, spiritually blind, at saka, ano yung English nung nagbubulag-bulagan? Turning a blind eye. Tama ba yun? Turning a blind eye. Mga nagbubulag-bulagan. Blindness. Yan. Salamat nila. Bagong English word yun. Blindness. Nagbubulag-bulagan. Ang pinakamahirap na klase ng bulag, ayan, yung bulag ka pero hindi mo alam na bulag ka. Pwede ba yun? Pwede. Yung mga nagbubulag-bulagan nga. Or yung mga spiritually blind. Now, ang sabi ng isang commentary na basa ko, dito, kay Kent Hughes, okay? Sabi niya, multitudes are blind to their darkness. Blind to their sin. Blind to their destiny. Blind to their hopelessness. Ang tawag niya doon sa mga taong yun, spiritually out of touch. Yun ang isang pinakamahirap sigurong klase ng bulag. At sabi pa nung commentary, no human reasoning says that every time a person sins, pag siya'y nagkakasala, he or she will see more of his sin or his or her sin. Diba? Pagka tayo nagkakasala, nakikita natin ang ating mga kasalanan. Nakikita natin. Pag hindi natin nakikita, yun ang isang worst kind of blindness. Nagkakasala ka na at hindi mo pa rin nakikita na may kasalanan ka. Worst kind of blindness. Sana may ibang tao magsabi sa'yo ng kasalanan mo. Pero pagka ayaw mong aminin na kasalanan mo yon, ayun, worst kind of blindness. Hindi mo nakikita ang sarili mo na may kasalanan ka. Bagamat meron nang nagre-rebuke sa'yo, may nagtuturo na sa'yo, may nagsasabi na sa'yo, pero hindi mo pa rin aaminin na kasalanan yon. Worst kind of blindness. Recent ko lang ito nabasa, no, yung kay Kent Hughes na commentary. So every time, sabi niya, binabasa ko lang po yung sinabi niya, every time a man sins, he makes himself more blind kapag hindi niya nakikita ang kanyang sarili, less capable of realizing what sin is, and less likely of realizing that he is a sinner. Okay? So kung tayo nagkakasala, okay, at hindi natin nakikita ito, the more na hindi natin na-realize kung ano ang kasalanan, and the more na hindi natin ma-realize na tayo pala ay makasalanan. And for unforgiven sinners, sabi ni Kent,
Darkness and light are the same. Their blindness makes it impossible to see. Sabi ko, maganda to. Iko-quote ko nga itong si Kent. Dahil magandang ma-appreciate natin what blindness is all about. Etong si Bartimaeus, he was blind literally, physically, pero there are a lot of people during his time who are spiritually blind. And perhaps sa panahon natin ngayon, may mga literal na bulag, tulad nga yung kinikwento ko sa inyo, no? Sir, paano nag-aaral yun kung bulag yung mga yon? Nakikinig naman sila eh. Yun nga lang, yung PowerPoint presentation ko, hindi nila nababasa. Kaya nga, nililinaw ko mabuti kung ano yung nasa PowerPoint para nai-imagine nila kung ano yung tinuturo ko. Yes, may literal na mga bulag, pero merong iba spiritually blind. Out of touch spiritually. Okay? At ang isang worst na klase ng blindness ay yung hindi mo nakikita na ikaw ay, gamitin natin generic, hindi natin nakikita na tayo ay may kasalanan. Laging ibang tao ang may kasalanan. Worst kind of blindness. Kahit na may sabihin na sa'yo, mali yan na. Ate, mali yan, kuya, hindi tama yung ginagawa mo. Pag hindi mo nakikita yon, oops, nako. Worst kind of blindness. Now, makikita natin dito si Bartimaeus, a blind man sitting, at nung narinig niya that Jesus is passing by, ang ginawa niya ay sumigaw siya. The blind cried out, Jesus, Son of David, have mercy on me. Okay? He was asking for mercy, pero kung titingnan po natin, noong araw, ang mga nasa tabi ng kalsada, pagka sila'y nagmamalimos, yun din ang kanilang sinisigaw. Kahabagan niyo po kami, kaawaan niyo po kami. Sa ngayon kasi, palimos di ba? Palimos po. Okay? Ibig sabihin, pahingi po ng konting tulong. Sila, ang talagang sinisigaw nila, kahabagan niyo po kami. Have mercy on us. Have mercy on me. So, yun ang sinisigaw ni Bartimaeus. Okay? Now, and those who led the way rebuked him and told him to be quiet. Okay? But he shouted all the more, Son of David, have mercy on me. Alam niyo po, may mga ibang preachers, mas malakas pa yung sigaw na yon. Mas malakas pa yung sigaw sa akin. Ha? Kasi yung preacher namin, doon sa school, may isa kaming preacher doon na talagang pag sumigaw talagang magugulantang ka. Kung aantok-antok ka, magigising ka. Son of David, have mercy on me. Wow. Di ba? Nagulat yung mga tech team natin. Sorry Okay? Hindi ganun talaga, Kasi imagine niyo nung nandun sila, sa dami ng tao na ingay, maaring hindi maririnig si Bartimaeus. Okay? At ang lungkot nito, yung crowd, pinipigilan pa siya. Tumahimik ka dyan. Huwag kang, ang ingay-ingay mo. Okay? Ay lalo siyang sumigaw. Okay? Makikita natin na the more he shouted, at ano kaya ang motivation niya? Bakit siya sumisigaw ng ganun na lang? Bakit siya sumisigaw ng ganun na lang? Kahabagan mo ako. Okay? Alam kaya niya na merong maililimos si Jesus sa kanya? Or perhaps, alam niya who Jesus is. Who Jesus is. Okay? Maaring narinig na niya ang pangalang Jesus na maraming pinagaling. Mga lumpo na napatayo, mga bulag na nakakita, mga pipi na nakapagsalita, mga bingi na nakarinig, at maging patay na nabuhay muli. Marami na siyang maaring narinig patungkol kay Jesus na to. Mga ketonge na nagsipaggaling. Kaya nga yung sigaw niyang, Son of David. Meron pong value yun sa mga Hudyo.
pag sinabing son of David. Okay? Pag sinabing son of David sa kanila, siguro sa ibang tao, pwedeng sigaw lang niya, have mercy on me, have mercy on me. Pero pag sinigaw yung son of David, it's a declaration of a faith, of a belief that Jesus is the promised Messiah. Hindi po nila ikakabit ang son of David na title sa isang tao na alam nilang hindi naman siya ang tinawag ng Diyos upang magligtas. Kaya nga po, yung pong son of David na title ay ang pakahulugan po nun, he is the Messiah, ang magliligtas sa kanila na manggagaling sa linya ni David, kaya nga son of David. Ito pong si Bartimaeus, makikita natin, he is waiting for Israel's deliverer. At yun ay faith. Yun ang faith. Yun motivated siya na sumigaw, and still, kahit napigilan siya ng mga tao, sisigaw pa rin siya dahil alam niya na si Jesus ang tagapagligtas ng Israel. Son of David, have mercy on me. And Jesus stopped. Sabi po doon sa verse 40. Jesus stopped and ordered the man to be brought to him. Okay? Sino ba itong bulag na taong ito? Sa totoo lang, ang dami siguro mga tao din doon. Okay? Pero dito si Bartimaeus, he is not only blind, perhaps he is also poor. At ang tawag sa society natin ngayon, sila yung mga tinatawag na marginalized. Yung isinasantabi ng lipunan. Bartimaeus, maybe, kaya nga siguro si Luke, nameless, homeless, and an object of pity and ridicule perhaps. And he was just simply sitting by the roadside near the wealthy city of Jericho. Kaya nga, siguro doon siya nakapwesto dahil yung mga pumupunta doon sa Jericho, mayayaman. Kaya baka meron siyang malimusan. And definitely, alam niyo po, napakahirap ng maging isang bulag. Definitely, he is struggling. He is struggling for survival. Okay? Alam niya yon. And perhaps, kung siya ay taga doon sa lugar na yon, alam niya kung saan siya dapat pumwesto. Okay? Hindi ko po akalain na yung si Rex kahapon, nung pagkatapos ko makita, na hindi pa pala niya tanda yung paakyat at saka, kasi nung nandun na kami, nung naakay ko na siya sa pag-akyat, doon sa pinaka-hall ng aming school, tapos sabi ko, si Rex, saan ka ba pupunta? Doon po sa kwarto natin sabi niya. Dito yung kwarto natin, kasi nakaganyan. Dito yung kwarto natin, dito tayo, punta tayo dito. Pasensya na kayo, sir. Sabi ko, hindi, okay lang yun. Pero sir, pupunta muna ako sa CR. Andito naman yung CR. Balik tayo dito. So parang, biglang at a loss siya, samantalang matagal na siyang nag-aaral din, pero hindi pa rin niya makita kung saan. Okay? Pero ang maganda nito, nasumpungan niya ang tamang pag-aaral. Pero mo bisang bulag, nag-aaral. Samantalang sa atin, online na lang yung ating pag-aaral. Wala pang nag-aaral. Galing kasi natin Hindi kasi tayo bulag Yun ang masarap Hindi naman kasi ako bulag, pastor pero alam nyo, no? Kuminsan, kung sino yung may pangangailangan, sila talaga'y lalapit sa Panginoon At itong maganda, Jesus stopped. Huminto si Jesus upang patawag itong taong ito. And this time, umpisa ng ministry ni Jesus to sa taong ito. Makikita natin, may matututunan tayo kung paano itong taong ito lumapit kay Jesus. Talagang persistent siya. Parang yung pinag-aralan natin last time, the persistent widow. Hindi huminto yung babaeng balo
hanggat hindi niya natatanggap yung hustisya mula sa isang judge. Yeah? Makikita natin itong si Bartimaeus, ganun din siya. Hindi siya huminto sa pagsigaw at si Jesus ang huminto para siya ay patawag. Makikita natin that Jesus was really concerned for those people who are persistently calling to His name. Kaya ang isa pong makikita nating lesson mula dito on how we can serve as Jesus served, okay, ay yung pagtanggap natin sa mga tao. We must accept them as they are. Si Bartimaeus, homeless nameless kung tutuusin. Okay? Mahirap. Bulag. May kapansanan. Siguro sa panahon natin ngayon, bali, parang siguro pagka ganito, ibabaliwalain natin sila Yet, kahit siya ay physically blind, he was spiritually in touch with the Redeemer, with our Lord Jesus Christ. Sa atin pong mundo ngayon, kung ilalagay po natin sa mundo natin ngayon, sa panahon natin ngayon, marami pong tao ang nangangailangan ng ating tulong, ng ating paglilingkod. Huwag po tayong maglingkod lang doon sa mga taong kaya tayong suklian. Mas maganda paglingkuran natin yung mga taong hindi tayo kayang suklian, katulad ng ginawa ng ating Panginoon. Hindi natin kayang suklian kung tutuusin ang ginawa ng ating Diyos na namatay siya sa krus para tayo maligtas. Kung hindi dahil sa kamatayan sa krus, hindi natin kaya iligtas ang ating mga sarili. It is only through faith in Jesus Christ that we are saved from our sins. Kung kaya natin iligtas ang mga sarili natin, kung kaya natin i-work out na tayo ay maligtas, ay hindi na kailangan ni Jesus mamatay. Pero bakit kailangan niya mamatay? Because all of us are sinners and we all fall short of His glory. Wala pong kayang magligtas ng kanyang sarili, maliban lang manampalataya ka kay Jesus. Sa mga taong nagsasabi, hindi ko naman kailangan niya. Ipapakita ko lang na kailangan mabait ako, masunurin ako, okay na yan. Oops. Naku po. That's the devil's scheme. Yan po sinasabi ng diablo para hindi tayo magtiwala kay Jesus. Pero Jesus showed us the very example on how we could serve. And that is accepting people as they are. Jesus accepted us. Even though we are sinners, He demonstrated His love by dying on the cross, by giving His life. Kaya nga po yung paglilingkod ng ating Panginoon tinanggap niya tayo kahit na tayo'y makasalanan pa. Ganon din dapat tayo pagka tayo maglilingkod sa ating kapwa. Okay? Kahit na sablay yung ating mga kaibigan, mga kamag-anak, tanggapin pa rin natin sila. Huwag natin silang i-reject. That is the first step on how we could serve as Jesus served. Kung paano naglingkod ang Panginoon. He accepted everyone. Kaya nga, tayo din, dapat ganun din ang maging approach natin. We must learn to accept everyone if we want to really serve as Jesus served. Okay? So makikita natin, inutusan niya yung kanyang mga tao. Order the man to be brought to Him. Ang kanyang mga alagad para siya ay pumunta at dalhin kay Jesus. At dinala nga nila si Bartimaeus kay Jesus. And when he came near, Jesus asked him, "What do you want me to do for you?" Okay? Immediately, nung tinawag siya, sabi doon sa Matthew version, iniwan na nga niya, yung kanyang balabal, para sa kanya, hindi na mahalaga to. Ito ang kailangan ko, si Jesus.
Sa Matthew, ganun ang rendition. Dito kasi, when he came near na lang agad, no? Pero we can see again how Jesus served the blind man. He asked him, "What do you want me to do for you?" Sa palagay niyo ba, hindi alam ni Jesus kung anong kailangan niya? Pero kung titingnan natin, dun sa unang passage, there was this blind man sitting by the roadside, begging, namamalimos. Okay? So makikita natin, baka ang pangangailangan niya ay limos. Di ba? Baka ang pangangailangan niya, limos. Kaya siya sumisigaw. Pero I do believe alam ni Jesus yun. Pero yung mga tao, maaring hindi nila alam kung ano ang pangangailangan ng taong ito. Okay? Pero si Jesus nagpakita ng magandang halimbawa kung paano tayo maglingkod by asking everyone, "What do you want me to do for you?" Si James and John, alam din ni Jesus yun, yung kanilang intention. Okay? Pero tinanong pa rin sila ni Jesus, "What do you want me to do for you?" What do you want me to do for you? Okay? So, ang isang another practical application on how we could serve as Jesus served is by listening to them. Pakinggan natin ang mga tao na lalapit sa atin kung minsan hihingi ng tulong or mga kwento na lang ng buhay nila. Alam niyo po, sabi ko sa inyo, napakarami pong mga tao nangangailangan na mapakinggan sila. Ang problema natin, bago pa magsalita yung tao, alam na natin agad yung sagot. Okay? Pakinggan muna natin ang problema ng buhay nila. Ito pong nakaraan dahil graduation na, no? Last day of classes, foundation day. Hindi ko po ini-expect na meron akong isang estudyante, laking tao, okay? Guwapo, maputi pa, talagang nasa kanya na ang lahat sana. Pero may problema siya sa kanyang tatay. Sabi niya sa akin, "Sir, pwede ba kayong makausap?" Foundation. Ang lahat nagsasaya, yo. "Sir, pwede ba kayo makausap? Kasi may problema po ako eh." Pwede ko sana sabihin sa kanya, "Teka, KJ ka naman, Brad eh. Ang saya ng program natin eh." May problema po ako eh. Pero siyempre, we set aside. Punta kami sa isang, "Halika, dito tayo sa sulok." Ano yun? Binanggit niya yung problema niya sa kanyang tatay. And I just listened. Alam niyo, mahirap sa isang pastor ang makinig. Kasi sanay kami magsasalita. Pero mo ba naman, 1 oras ka nagsasalita. Pag counselor ka, 1 oras kang makikinig. Kaya ang sarap nung experience kong nabalanse buhay ko eh. Dahil sa pag ikay counselor, 1 oras ka namang makikinig. Siyempre, magtatanong-tanong ka, pero pakikinggan mo pa rin yung kwento. Eto na ngayon, pagkatapos ng celebration, siyempre pinakinggan ko siya. Sabi ko, "Alam nyo, may tutulong ko lang sa'yo, bibigyan kita ng ilang tip kung paano mo i-deal yung ganyang klaseng relationship. Pwede ba i-PM ko na lang sa'yo?" Kasi madami ko ibibigay na tip. Sabi niya, "Sige sir." Biro mo yun. Okay? So pagkatapos nito, yung graduating students, nilabas ako kahapon pagkatapos ng program. "Sir, bago tayo maghiwa-hiwalay, pwede ba namin kayong pakainin?" Sabi ko, "Siyempre naman, hindi ako tatanggi dyan." Graduating students, lahat ng graduating. So punta kami saan ba tayo kakain? In-expect ko, McDo lang eh. Sabi niya, "Sir, sa Tim Hortons po." Wow, saan yung Tim Hortons? Doon sa Ever daw, sa kabila. Wow, sige, sabi ko, gusto ko yan. Alam ko na i-order ko dyan, double-double. Na decaf. Okay, pagdating doon, eto na ngayon, habang nag-orderan, yung isang bata na mauli doon, "Sir, may problema po ako eh. Patungkol naman sa ministry." Again, makikinig ka na naman. Kailangan kang makinig. Kailangan, "Pwede ba mamaya na kakain tayo eh." Hindi. No? Talagang kailangan pakinggan natin.
Whatever people will tell us, pakinggan natin sila. That is how we could serve people. Listen to them. Huwag nating babarahin na ikaw naman, KJ ka naman, ang saya-saya ng program. Huwag nating babarahin, saka na lang yan kasi tapos naman kayo na, di ba? Ibang problema nila, personal ministerial Kaya kailangan abutin mo talaga sila. Okay? So, mabuti na lang, understanding yung bata dahil nung dumating na yung order, sige sir, ipipm ko na lang kayo sa ibang pa. Sabi ko, sige. Okay lang yun. So, doon, nagkwentuhan na ulit kami as a group. So, inisa-isa ko silang tanungin. So, ano yung plano nyo na? Dahil kayo gagraduate na. Ayan, isa-isa ko silang pinasagot. Okay? So, parang ganun naging takbo ng aming usapan. Dahil gusto nila akong ilibre daw graduating students Pero hindi nila alam, another lesson ang tinuro ko. Anong plano nyo ngayon pagkatapos ng graduation? Anyway, pero para meron lang maging discussion habang kami kumakain. Okay? Pero ang pinaka-bottom line is we really need to learn how to listen to people. Listen as if we are listening to a king. All focused, 100%. Kaya nga hindi pa pwede yung habang nakikinig tayo, ay meron tayong ibang ginagawa. Usong-usong ngayon sa mga kabataan, yung tinatawag na multitasking. Sige, sabihin mo kung anong ginagawa mo dyan. Or kahit siguro sa extra, di ba, yung mga naka-off cam. Okay? Habang sila ay nakikinig, nanonood ng Netflix. Ano ba yan? Mga iba kong estudyante. Kaya sabi ko nga sa mga estudyante ko na naka-online, okay? Yung mga naka-off cam, sila ang tatawagin ko, pag may recitation. Para mahuhuli, no? Pero dapat marunong tayong makinig. As servants of Christ, mga anak, kahit mga dalagat binata dito, kahit mga tatay at nanay, dapat marunong tayong makinig. Okay? Una, tanggapin natin yung members of the family, kahit may nagawang kasalanan yan, tanggapin pa rin natin. Okay? Tapos, pakinggan natin sila. Ang problema, pag tatay, hindi, kayo makinig sa akin. Tama ba yun, Neil? Pag tatay, kadalasan yun ang kanilang prinsipyo Kayo makinig sa akin. Oops, hindi na po uso ngayon yun. Dapat marunong din tayong makinig sa mga anak natin. Nako, marami po tayong matututunan mula sa mga anak natin. Okay? Marami po tayong matututunan sa kanila. Emotions nila, even yung thoughts nila, yung kanilang mga fantasies, pakinggan natin lahat yun. Okay? Learn to accept and listen to them. And even in the church. Matutunan natin na pakinggan kung ano mga problema o hinaing ng ating mga members. Okay? So that's one thing na dapat nating makita, na matuto tayong makinig katulad ng ating Panginoong Hesus. Alam ko na alam ni Hesus kung ano yung pangangailangan nito, na hindi limos, kundi ang pangangailangan nito ay kagalingan mula sa kanya. Pero bakit kailangan tanungin pa niya? Okay? Bakit kailangan tanungin pa niya? Siguro tayo, pagka may lumapit na ganon, pwede natin na, ano bang kailangan mo? Kasi pwedeng limos ang kailangan. So, lilimusan natin. Okay? Maaring iba ang pangangailangan, pero si Jesus all-knowing yon. Pero bakit kailangan tanungin pa niya? What do you want me to do for you? Okay? Naniniwala ako na gusto lang niyang mapakinggan kung ano ang kailangan ng tao. Okay? At gusto rin niyang ipakita sa ibang tao kung paano maglingkod. Pakinggan niyo sila. Okay? Kaya nga pagka may mga Bible studies tayo, may mga tanong ang mga tao, pakinggan natin sila. May mga kaopisina tayo, kapitbahay na gustong magsalita, magkwento sa atin, pakinggan natin sila. We must learn to listen to them. Okay? After asking Bartimaeus, what do you want me to do for you?
Ano po ang naging sagot ng ating Panginoon? Ni Bartimaeus, nung tinanong siya ng ating Panginoon. Lord, I want to see. So hindi po limos, Panginoon, ang kailangan ko, kundi gusto ko pong makarecover ng aking sight. I want to see. Yun pala ang kailangan. Sometimes, meron tayong ibang iniisip na kailangan ng mga tao, pero baka iba pala ang kanilang pangangailangan. Kaya nga maganda, pakinggan natin sila. Ano ang kailangan mo? Ano ang problema mo? Ano ang gusto mong pagkwentuhan natin? Sa counseling po, yun ang approach ko no? Hindi po ako nagtatanong ng, ano ba problema mo? Hindi. Ang lagi kong tanong sa kanila, ano ang gusto mong pag-usapan natin? Kasi siyempre, pag-uusapan namin, sigurado yung problema. Okay? Pero hindi ko sasabihin ng direkta na ano pong problema mo. Kasi meron pong ibang mga counselists, referral lang Ni-refer lang. Halika, ipapa-counsel kita kay pastor. Okay? Ngayon, ito si pastor. Ano po ang problema nyo? Sasabihin ng counselee na ni-refer lang. Wala ho akong problema. Yung nanay ko po may problema sa akin. Di ba? Kaya ako, hindi yun ang tanong ko Ang tanong ko, anong gusto mong pag-usapan natin? Ayun. So, si mami po kasi, pinapunta ako dito kasi ganito daw. O sige, gusto mo bang ikwento? Maaari mo bang ikwento sa akin ang mga pangyayari sa pamilya nyo? Doon na magsisimula ang aming counseling. But we need to listen to them. Si Jesus, alam niya kung ano ang problema ng taong ito at alam niya kung ano ang kailangan ng taong ito. I want to see. Yet, pinakinggan niya muna ang sinasabi ng taong ito. And oftentimes, makikita natin iba-iba ang approach ni Jesus sa kanyang pagsagot. Dahil ang sagot niya dito, sabi ni Jesus, nung I want to see, sabi ni Jesus sa kanya, receive your sight. Your faith has healed you. Wow. Agad-agad, receive your sight. Kasi kung papansinin natin, dun sa ibang mga healing, miracles ng ating Panginoon, sa mga bulag, napansin nyo ba, merong iba, hinipo niya yung kamay, yung mata. Di ba? Kung maaalala nyo, merong iba, hihipuin niya yung mata para makakita. Merong iba, alam niyo yun? Naalala niyo ba yun? Dudura siya sa lupa, Dudura sa lupa si Jesus. Tapos kukunin yung pinagduraan ng lupa. Tapos ipapahid sa mata. Ito, this time, sinabihan lang niya, receive your sight. Wow. Sana ganito. Sana laging ganito, Hindi yung may konting kadiri. May iw. Okay? Na kukuha pa ng, or sometimes yung sagot ng Diyos sa atin, agad-agad. Parang parachute. Kailangan ko to. Boom! Ito na agad. Kung minsan, gusto ng Panginoon, dumaan muna tayo sa mga ilang uri ng pagsubok bago niya maipakita sa atin kung ano yung sagot niya. Di ba? Parang kung minsan, kailangang punasan muna ang ating mga mata ng may putik na dura. May dura, may putik. Okay? So makikita natin, iba-iba ang paraan ng ating Panginoon Jesus sa pagsagot. Kaya kung tayo may problema, wag po natin laging expect na agad-agad andyan ang sagot. Baka meron siyang itinuturo kung anong dapat nating gawin pa. Okay? Yun lang po ang gusto kong i-comment dito, na receive your sight. Kasi baka yung iba, gusto nila, galing agad. Pagalingin agad. Okay? Lord, heal me. Baka kailangan meron tayong process. Merong itinuturo sa atin ng Panginoon. Meron talagang mensahe na gusto niya. Maaring perseverance, maaring patience, kung ano man itinuturo niya, or maaring humility, na hindi pala natin talaga kaya kung wala si Jesus. Kaya kailangan manatili tayo sa kanyang presensya. Lord, patawarin mo ako sa mga kasalanan ko. Okay? Okay? Para tayo ay katulad ni Paul, di ba? Si Paul ay nananalangin na tanggalin sa kanya yung thorn in the flesh.
At anong dahilan? Na-discover ni Paul kung anong dahilan kung bakit meron siyang thorn in the flesh. Kasi may tendency siyang yumabang. Kaya daw binigyan siya ni Lord ng thorn in the flesh. So sometimes, God differs, no? His healing or His miracle sa iba't ibang kaparaanan. Okay? At times, He touches with the word. Sometimes naman, He just simply speak the word. So wala pong strict pattern kung paano po ang ginagawang healing ministry ng ating Panginoon. But there is only one thing na nakita ko. Okay? Bukod po doon sa pag-accept niya kay Bartimaeus, bukod sa pakikinig niya kay Bartimaeus na pwede nating tularan, how can we serve as Jesus served? Let us always attend to their needs. Attend to their needs. Okay? Ano man po ang pangangailangan ng ating mga kaibigan, kapitbahay, kamag-anak. Okay? Of course, healing na miracle, baka hindi natin kaya yon. Okay? Pero baka ang kailangan lang ng mga tao ay prayer or an ear to listen. Okay? Or sabi nga nila, a shoulder to cry on. Di ba? Baka ito lang yung mga kailangan ng mga tao. Okay? Na hindi kailangan laging labas tayo ng pera. Baka hindi pera ang kailangan ng mga tao, kundi pagtuturo para magkaroon ng pera. Di ba? Sabi yung may Chinese proverb nga noong araw, di ba? Do not give a man a fish, but teach him how to fish. Para everyday may kitain siya. Eh kung bibigyan mo lang lagi siya, ay wala, magiging dependent lang sa iyo yun. Parasite. Ay dapat tayo mismo, makita natin ang ating mga sarili na dapat meron tayong baka kailangan education sa mga tao, pagtuturo, kung gabay, guidance, kung paano gagawin nila sa buhay. Sometimes ito yung mga kailangan ng mga tao that we need to attend to. Hindi always pera. Hindi always pera. Okay? Kundi meron silang ibang pangangailangan na kailangan nating we really need to attend to. Okay? Kaya nga makikita natin na yung pong pag-attend ng needs nila, of course kay Bartimaeus is healing, miracle, pero sa present day situation natin, it could be anything. It could be merely listening to them, a shoulder to cry on, okay? Hug, or even asking for forgiveness. Naku, maraming ganyan, nagkakaroon ng reconciliation kasi kaya nung araw, hindi sila pala magkasundo kasi walang patawaran, walang paghingi ng kapatawaran. Or perhaps education, ituruan natin sila. Okay? Advice, encouragement, all this could be attending to their needs, whatever the needs may be. Pwede nga naman pera din, bigyan din natin ng pera. Pero kung laging pera ang kailangan hinihingi nila, baka kailangan natin silang tuluan para magkaroon ng pera. Diba? Kasi baka mamaya hindi na yun ang pangangailangan. Nagiging parasite na. So again, there could be a lot of things in order for us to attend to their needs. Now, ang isang nakita ko dito, your faith has healed you. Your faith has healed you. Yan. We must always remember, okay, that there is a significant role ng faith para matanggap natin ang mga pangangailangan natin. At dito, bakit kaya nasabi ni Jesus, your faith has healed you? So, ibig sabihin, nakita ni Jesus yung faith ni Bartimaeus. Paano nag-manifest doon sa kwento? Makita naman natin narinig pa lang niya na padaan si Jesus, Jesus of Nazareth, doon na agad yung faith niya . And after that, persistently shouting, Son of David, andun ang faith niya.
So andun po ang faith ni Bartimaeus, sa umpisa pa lang makikita natin. At pagdating nung hinarap na siya kay Jesus, anong kanyang hiningi? I want to see. Andun din ang faith niya. Kasi hindi naman po kayang gawin ng ordinaryong tao na ikay pagalingin sa iyong pagkabulag. Pero andun ang faith niya nang sabihin niya kay Jesus, I want to see. Parang implied, and you can do it, Lord, for me. You can do it for me. And Jesus said to him, receive your sight. Your faith has healed you. During their times, only God can do such a miracle, giving the blind his sight. Only God can do that. Kaya, andun ang faith nitong si Bartimaeus that Jesus is God. Kaya nga sabi ni Jesus sa kanya, receive your sight, your faith has healed you. Okay? So the three practical application, accepting them, listening to them, and attending to their needs. And the result, of course, nakita po natin, immediately, he received his sight and followed Jesus, praising God. And all the people saw it. Nakita ng mga tao yung healing nitong blind man. Nakita ng mga tao kung paano Bartimaeus started praising God. And they all praised God. Okay? And they all praised God. So makikita po natin dito na when we receive sometimes the blessing that we are asking from God, okay? Ang mga taong tumanggap nito, they started following Jesus. They started praising God. Ano po sa palagay nyo ang tawag doon sa mga taong may tinanggap na blessing mula kay Lord, na dati may hinihingi kay Lord. Pagkatapos nung natanggap na yung blessing na hinihingi nila kay Lord, wala na, nakalimutan na si Lord. Kasi may natanggap na eh. Ano sa palagay nyo ang matatawag dun sa taong yon? Yeah? Ano pa? Yeah? Yung bang may hiningi ka kay Lord, binigay na ni Lord, at pagkatapos, thank you Lord, wala na. Wala na, tapos na. They never followed again Jesus. Anyway, natanggap ko na eh. Diba? Parang nakakalungkot isipin na pagka may mga kilala tayo na nakatanggap ng blessing mula kay Lord, and after receiving the blessing, nakakalimutan na rin si Lord. Kakalungkot yun. Pero definitely, I do believe, no? God will still teach them. God will still teach them. One day. Okay? One day, tuturuan din sila ng Panginoon. Pwedeng bawiin ni Lord. Alam niyo yun, narinig niyo na yung kwento ko, di ba? Pastor, kailangan ko po ng trabaho. Ayan. Nakwento ko na yun, right? Halika, pag-pray mo ako, pastor, pag-pray kita, Lord, bigyan mo ng trabaho. Nagkatrabaho. Nagsimula na umattend ng service. Tapos, nung bandang huli, nalilibang na sa trabaho. Hindi na bumabalik ng service. Nagkasalubong sila ni pastor. Kumusta ka na? Kumusta na ang trabaho? Nga po, pastor, kaya po hindi na ako nakaka-attend ng church kasi busy-busy na ako sa trabaho eh. Pag-pray nyo na lang po ulit ako, pastor. Sige, pag-pray kita. Lord, tanggalan mo siya ng trabaho. Pastor, wag naman ganyan prayer. Para makabalik ka sa service ka mo eh. Sometimes we just need to balance everything eh. Kaya naman natin yun, right? Yan lagi kong tinuturo, kahit sa mga anak ko. Si Oliver, yun ang sinabi niya na natutunan niya sa akin eh. Everything must be in balance. Balansihin mo, pamilya mo, trabaho mo, pag-aaral mo, pagmi-ministry mo, balansihin mo lahat. Okay? Strike a balance in everything. Kung sasabihin mo, trabaho mo ganito, balansihin mo. Lalo na sa ngayon, sa panahon natin ngayon. Hindi ka nga maka-attend ng church, personally o face-to-face, pwede ka pa rin umattend eh. Online. Replay.
Diba? And praise God after that. Okay? Pero kung may pagkakataon kang umattend ng church, bakit hindi? Makakasama mo ang fellowship. At saka alam niyo po, pagka marami tayo nakikita sa loob ng church, of course, mas nakaka-encourage eh. At nagpapasalamat ako sa mga online listeners natin. Kasi kahit na malayo sila sa atin, patuloy silang nakikinig sa atin. Okay? Sa pangangaral. Pero wag po nating kakalimutan, whenever we receive the blessing, follow Jesus. Even wala pa nga yung blessing continue following Jesus. Praising God for that. Okay? So that's the result. And everyone who saw that also praised our God. Okay? So again, makikita natin dito sa lesson na to na it's not only by serving people, but we could also see how great is the love of God to everyone. Yet, okay, makikita natin kung paano ginawa ng ating Panginoon ang paglilingkod sa kapwa. By accepting them, listening to them, and attending to their needs. So as a challenge to everyone, Jesus did not only teach us principles, which we learned last week. Okay? Jesus did not only teach us the principles on how to be a servant of God, on how to be His servant. Last week, yun ang napag-aralan natin. But He also modeled to us on how to become one. At ito yung pinag-aralan natin ngayon. The case of Bartimaeus. So let us always keep in mind to accept anyone who are in need, listen to them earnestly, and attend to whatever help or service we could extend to them. Manalangin po tayo. Salamat po, O Diyos, minsan pa, sa pagtuturo mo po sa amin ng hindi lang po principles, kundi application, how to apply these principles on servanthood. Yes, Lord, may we learn to accept everyone, especially those who are in need. Listen to their stories, journey with them, O God. Give us the patience, Lord, as we listen to their stories. And more importantly, attend to their needs, whatever it is, or whatever service we could render to them. Tulungan mo po kami na magawa po namin ito. Maisakatuparan namin sa aming buhay. At higit sa lahat, ikaw ang mapapurihan namin sa aming paglilingkod. Maging sa bawat blessing na matatanggap namin, or even sa mga rebuke or discipline na tinatanggap namin, may we always praise you and glorify your name, because we do believe that this is all for our good. Kaya naman, Panginoon, salamat po. Dahil binibigyan mo kami ng mga kapatid na nagtuturo sa amin, nagtutuwid sa amin. Yet, Lord, nawa, tuloy-tuloy kaming sumunod sa iyo. Yun po ang wag naming makalimutan. Ang tuloy-tuloy na pasakop sa iyo at maglingkod sa iyo. Sayang naman ang buhay namin ito kung gugugulin lang namin sa mga bagay na hindi naman po magiging eternal. Wala pong eternal value. Walang eternity. Lord, ngayon pa lang, pwede ka na namin paglingkuran. Kaya Panginoon, dalangin ko po na ang bawat isang nakapakinig ng iyong mga salita ay paglingkuran ka, paglingkuran ng aming kapwa, katulad ng paglilingkod na ibinigay mo sa amin. Accepting everyone, listening to their stories, and attending to their needs. Salamat po sa iyong example, Lord, na pinakita sa amin. Salamat po. Salamat po, O Diyos.